Kinundina ng ilang mambabatas ang mga agresibong aksyon ng China sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong Lunes na nagresulta sa pagkasugat ng ilang tauhan ng Philippine Navy. Nais ng Makabayan Bloc na imbestigahan ang insidente at ipatawag ang ambassador ng China. Dapat pagalitan ng administration itong embassy dahil nga doon sa talagang through their teeth yung pagsisinungaling ng China kaugnay dito sa encounter with the Philippines. Tayo consistent tayo kapag mayroong mga bansa na gumawa ng mali sa atin, dapat talaga hindi tayo magpaka-chami-chami lang dito. Sabi ni Manuel, posibleng naging gatong sa tensyon sa West Philippine Sea ang joint military drills doon ng Pilipinas, US at Japan. Panawagan ng Makabayan Bloc, idulog na ang usapin sa United Nations at papanagutin ng China dahil sa mga nasugatang Philippine Navy personnel. Pero giit ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, ang panghihimasok umano ng Pilipinas sa dagat na anilay sakop ng teritoryo ng China ang ugat ng insidente. Illegal din umano ang resupply mission ng Pilipinas. Pero hindi umano nakatuon ang kanilang aksyon sa mga tropang Pinoy. Patuloy rin aniyang dedepensahan ng China ang karapatan nito sa naturang dagat. Noong 2016 pa idineklara ng Arbitral Tribunal na ang inaangking bahagi ng dagat ng China ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mungkahi naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pulungin na ang National Security Council. Ito aniya ang magpapayo sa Pangulo kaugnay ng mga pwedeng maging tugon ng Pilipinas sa pinakahuling insidente. Kabilang dito kung napapanahon ng paganahin ang probisyon sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika na ipagtanggol ang isa't isa sakaling magkaroon ng pag-atake. Ito na ba yung uri ng armed attack na magti-trigger ng MDT? So, we have to gather all the information first kung ito na yon. And then siguro pag yung National Security Council na-advise ang Presidente, the President in his own determination, together with the Secretary of Foreign Affairs, the Chief of Staff, the Armed Forces of the Philippines, Secretary of National Defense, can ask the United States na ito na yung armed attack. And the other side will have to study that also. Nais din ni Senate President Francis Escudero na magkaroon ng full briefing ang Department of Foreign Affairs sa Senado kaugnay ng aniyay nakaalarma na huling insidente sa West Philippine Sea. Mungkahin niya at ni Senador Loren Legarda sa DFA maghanap ng iba pang paraan para maiwasan ng tuluyang paglala ng tensyon. Vivian Gulia, ABS-CBN News.